Okay, magandang umaga po. Magandang umaga po. Okay, salamat po sa Panginoon. Tayo po ay nagpangipangitang muli ngayong araw na ito. At tunay po na yan ay biyaya sa atin ng Panginoong Diyos. Sabi nga po ng talata do sa First Samuel, ang buhay po natin ay ang Diyos ang may tangan. At salamat po sa bawat isang nandirito ngayong umaga. Tunay na napakabuti po ng ating Panginoon. Ngayon po ay tatlong linggo na ng buwan. Isa na lang po, isa na lang. At tapos na po ang buwan ng Hulyo. At Hunyo na ang susunod. Talaga napakabilis ng panahon. At balita ko po sa inyo, tataas na uli ang krudo sa Martes. Ay kayo ay magkarga na ng mag-full tank na kayo kung mayroong may full tank. Para naman kayo ay hindi magastusan, ay huwag na ho kayong umalis sa bahay. Okay, talagang hindi na natin mapipigilan ang nangyayari sa atin pong mundo. Ang lahat ng bagay na yan ay hindi po naman bago sa atin. Pagka tayo po ay nagbabasa ng banal na kasulatan, ay talaga pong diyan po tayo patutungo. Pagka ho inyong binasa ang Revelation, ang Apokalipsis, doon po yung inyong isang buwang hanap buhay, isang araw lamang po ninyong kakanin. Ganun po darating tayo sa ganun sitwasyon. Napakagrabe po. But we are so thankful because we have our God na atin pong malalapitan. Alam niya ang kalagayan po natin. At bago mangyari po ang bagay na yon ay mangyayari na po ang rapture. Revelation yan So mangyayari na po yung rapture. Kukunin na tayo ng mga anak ng Diyos. At tayo po ay magiging kasama niya doon sa walang hanggan. So tayo po ay dadako na po sa pag-aaral ng salita ng Panginoon na siya pong sentro ng atin pong pagsamba. At siguro po ay inyo pong natatandaan ang tema natin ngayong buwan. Ano po? Ang tema natin is about spiritual enrichment. At bilang inyong pastor sa church, ay palagi ko pong iniisip, ano ba ipapakain pa? Alam po ninyo, mas madali pa palagi kong binabanggit ang magluto ng pagkain sa araw-araw kaysa maghanda ng sermon. Dahil palagi niyong iniisip, ano pagang sasabihin ko pa sa mga taong ito? Pag narinig yun, ay nasermon na yun Alaala ko yung kwento ni Pastor Ibanez, parang 3 months time na nagpipreach yung pastor. Sabi nung church, Pastor, nahalata akong isa ang mensahe ninyo. Hindi na kayo nagbabago ng mensahe ninyo. Sabi nung pastor, isa nga. Hanggat hindi ko kayo nakikita nagbabago, ay hindi ako aalis sa mensaheng ito. I hope tayo po naman ay hindi ganun. Po? At salamat po sa ating mga bisita. Sino po yung mga first time visitor natin ngayon? Meron ho ba? Okay, welcome po dito sa Good Shepherd Baptist Church. Ang church pong ito ay matagal lang natatag since 1981 pa po. 80, we started the work here in 1978 and praise the Lord. Up to this time ay nandito po ang church and we are trying our best to preach the Word of God, to reach more places upang ang mga tao po'y makapakinig ng salita ng Panginoon. So ngayon pong umaga, babasa po tayo ng 3 talata, but actually ang ating pong pag-aaral ay nasa buong kapitulo upang atin pong ipagpatuloy ang atin pong pag-aaral tungkol po sa pagpapayamang espiritual. At ito po ay sa 2 Corinthians, sa chapter 4. Babasahin po natin ang talatang 16 to verse number 18. 2 Corinthians chapter 4, verses 16 to verse number 18. Yan po ang babasahin natin. At tayo po'y tumayo as our respect sa ating Panginoong Diyos sa pagbasa ng Kanyang salita.
Sulat po ni Apostol Pablo, at ito po ay bahagi ng patutuon ng kanyang buhay. Ito po ang sabi ng talata, verse 16, kaya nga, hindi kami nanghihimagod, bagaman ang aming pagkataong labas, yung physical body, ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob, ang spiritual body, ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian na sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita. Sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. So pagpalaan po ng Diyos ang kaniyang banal na salita, at ngayong pong umaga, ang atin pong paksang pag-aaralan ay ang Kristiyano na lumalago sa espiritual na buhay. Tayo muna po'y manalangin. Mapagpala po naming Diyos, aming Ama, kami nga po ay nandirito sa inyo pong banal na harapan, at bahagi nga po ng aming pagsamba ay ang pag-aaral din po ng inyo pong banal na salita, upang kami, Panginoon, ay inyo pong maturuan, mapaalalahanan sa aming buhay na ito, habang kami po'y nandirito pa sa ibabaw ng lupa. At aming Panginoon, inyo po kaming sasamahan sa pagbubulay ng iyong salita. Tutulungan mo po ang inyong lingkod na makapagpaaninaw ng mga katotohanan. At umaasa nga po kami sa gabay at patnubay po ng inyong Santong Espiritu. At amang lahat na ito'y dalangin po sa iyong may pagpapasalamat, iningi po ang lahat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Tayo po'y magsiupo. So, ang ating nga pong paksa na nabanggit na po natin, ang Kristiyano na lumalago sa espiritual na buhay. So mga kapatid, ang banal na kasulatan, maging ang Panginoong Hesus, kasama po ng mga apostol, ay nagtuturo na ang bawat Kristiyano ay dapat na lumago sa kaniyang espiritual na buhay. Yan po ay malinaw na binabanggit ng banal na kasulatan. Ang Panginoong Hesus, ang mga alagad, ang banal na kasulatan. Pag atin pong binasa yan, ay makikita po natin ang katotohanan ito. At ito po ay napakahalagang kalagayan na lumago tayo sa ating spiritual na buhay, sapagkat dito po lamang magiging mabunga ang ating buhay sa Panginoon. Dito lamang po magiging, masabi natin, kapaki-pakinabang ang buhay natin sa Panginoon at kapuri-puri sa Diyos, at magiging pagpapala po sa marami. Ako po'y palaging mahilig po akong manood nung tungkol sa agriculture, at pinanonood ko po yung mga pagtatanim, lalo higit doon sa China, ako'y tuwan-tuwa. Sabi ko, pagka ako'y mapapapunta uli sa bukid, gagayanin ko yung kanilang ginagawa. Sapagkat nakakatuwa po yung mabungang halaman. Gayun din po naman, pagka ating inihalintulad ang ating mga sarili, ay gayon din po para tayong halaman na ang maganda rin po ay nagiging mabunga. Nagiging kapuri-puri, nagiging kalugod-lugod sa ating Panginoong Diyos. Tama po ba, mga kapatid? So kaya po ito po yung ating pagbibigyan ng pansin sa pag-aaral
At upang sa ganon ay mahamon tayo sa katotohanan ito, maipakita po natin mula sa liwanag ng banal na kasulatan ang hamong ito upang sa ganon nga po ay magiging kagamit-gamit tayo bilang mga anak ng Diyos. Kaya niyo pong natatandaan doon po sa 1 Corinthians chapter 3, ang sabi ron, tayo ay kanyang mga bukid. Tayo ang kanyang bukid, tayo ang kanyang mga manggagawa. Okay? And therefore, inaasahan po sa isang magandang at mabungang buhay. So dito po sa ating binasang talata, mga kapatid, ay makikita natin dito ang kapahayagan ng lumagong Kristiyano sa espiritual na buhay. Kung inyo pong napapansin ang kapahayagan ng lumagong Kristiyano sa espiritual na buhay. Bakit po natin sinabing lumago ang buhay? Sapagkat ang sabi po rito ng talata ay buhat ngayon. Ang sabi rito, na kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw, sapagkat ang aming magaang kapigatian sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin sa lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Naroon po yung sinasabi ni Apostol Pablo, yung buhay niya ay gumagawa sa amin ng lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. At ang sabi po sa talatang 18 ay meron po siyang inaasahang tatanggapin sa kabilang buhay. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. So ito po si Apostol Pablo na masasabi nating siya ay lumago sa kanyang espiritual na buhay dahil ang kanya ngayong focus ng kanyang mata ng pananampalataya ay hindi na ang mundo, kundi yung espiritual na bagay doon sa langit na bayan, doon sa biyaya ng Panginoong Diyos. So, I hope na inyo pong nakita po yung ating pagpapahayag. How could we say na si Apostol Pablo ay naging malago? Dahil nga po doon sa kanyang naging pananaw sa buhay. Hindi na itong mundong ito, hindi na itong lupang ito ang aking tinitingnan sa sarili ko. Yan po ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang akin ngayong tinitingnan ay yung mga biyaya na mula doon sa Diyos sa langit na bayan. I hope nakita po ninyo ang atin pong nakitang mga katotohanan dito sa ating talata. Kaya nga po, ngayong umaga, kung si Apostol Pablo po ay nagkaroon ng ganong kamalayan at masabi po nating lumago ang kanyang espiritual na buhay, ay gayon din po sa bawat isa sa atin, ay yan din po ang nais na mangyari ng ating Panginoon. Doon nga po sa Pedro, kung inyo natatandaan yung mga verses na nabanggit na natin nung una pa, but grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Yan po napapakinggan na nating malimit dito sa pulpitong ito. At yan po nababanggit ko na halos palagi. So nandiriyan po mga kapatid ang atin pong nakita sa buhay po ni Apostol Pablo. So ang tanong ko po sa atin, nais po ba nating lumago sa espiritual? Amen po mga kapatid. At nais ko pong sabihin, kinakailangan nating lumago talaga sa espiritual na buhay. Dahil kung hindi po natin ito naisin, kung hindi po ito kalooban ng Diyos at walang ganitong hamon mula sa banal na kasulatan, ay ano pang kabuluhan na tayo napunta dito? Bakit pa tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Bakit pa natin totoong
sinasaliksik ang mga bagay ng espiritual kung hindi ito kalooban. Ngunit, ito po'y kalooban ng Diyos sa ating lahat. Amen po. Sana po'y kasama kayo pong lahat sa kamalayang iyan. Sana po ang bawat isa ay nagnanais lumago sa Panginoon. So ngayon pong umaga, ito pong buong kapitulo, ang akin pong kinuna ng puntos upang makita po natin yung paano ako lalago sa aking spiritual na buhay. Kung yan po ay inyong tanong sa inyo, ay magandang katanungan. Paano ako lalago sa aking spiritual na buhay? At sa isa pong tanong, pagka inyong sinukat ang inyong spiritual na buhay, may i-consider po ba natin ninyo sa inyong sarili na kayo'y malaguna sa Panginoon? Yan po yung tanong. Kaya ako ba'y malaguna sa Panginoon o hindi pa? Ngayon, ang atin pong pag-uusapan dito ay paano ka baga lalago sa Panginoon. Yan ang atin pong kukunin mula po dito sa ating talatang tinitingnan sa ngayon. Dito po sa kapitulong ito. So, mayroon dito pong mahalagang bagay na dapat po nating taglay bilang isang Kristiyano sa atin pong espiritu na buhay, at ito po yung ating titingnan. Sana po maging atin ito kung wala pa. Okay? Mula po sa ating talata. Una, magsisimula po tayo sa verse number 1. Ang buong kapitulo po ang ating titingnan ng mga puntos. Okay? At bago po yun, nais ko pong sabihin, para sa aming mga bisita, I don't know your spiritual condition. Bigla pong pumasok itong isip na ito eh. Bago po ako dumako doon sa puntos natin ngayon, alam po ninyo, yung lumalago ay kung mayroong buhay. Pag wala kang buhay, hindi ka lalago. Tama? Ako po'y nanonood kahapon nung, sabi ko, ang ganda, ang husay talaga ng China sa agrikultura. Ako po'y lumaki din sa bukid. Ako'y nagtalok, ang tatay ko'y nagpunla ng pantanim sa tubigan. Ako'y nagtatalok, kasama ko si Rome yan nilakang ko yan. Pero nakita ko ron, ang galing nila sa agrikultura, ang husay nila. Ngayon, ang puntos ko po, kinakailangan, para ka lumago, ay kinakailangan mayroong kang buhay muna sa iyong sarili. Hindi ka lalago pag ikaw ay walang buhay sa iyong sarili. Ngayon, ang akin pong tinutukoy sa bahaging espiritual, hanggat ikaw ay hindi nagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Hesus, ay wala kang buhay espiritual at hindi ka lalago sa iyong espiritual na buhay. Sapagkat ang buhay po natin ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Okay? Ako ang katotohanan at ang buhay. Kailan ka ba nagkakaroon ng kaugnayan sa Panginoong Hesus? Pag iyo siyang tinanggap na iyong tagapagligtas, kinilala mong siya ay namatay para sa iyo dahil sa kasalanan mo, at kung siya ay iyong aanyayahan sa puso mo, ikaw ay magkakaroon ng buhay at doon pa magsisimula ang iyong buhay sa Panginoon. Amen po. And praise the Lord, sapagkat ang kaligtasan ng Panginoon ay hindi po mahirap gawin sa part po natin dahil ginawa na po ng ating Panginoon. Hindi tayo ang maker ng ating kaligtasan. Ang Panginoon ang gumawa ng ating kaligtasan. Sabi po ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Siya po ang gumawa at tumapos ng ating pananampalataya. Siya po ang namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ang nagbayad ng ating kasalanan. Kaya nga po ang sabi ng Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith. And that not of yourselves, it is the gift of God, not of works,
lest any man should boast. Yan po ang simpleng kaparaanan na itinuturo ng banal na kasulatan. So, we are presuming now, at this time, lalo higit sa mga kapatiran, na tayo po ay meron ng buhay sa Panginoon. Amen po ba? So, paano tayo lalago? Okay? And I hope gusto nating lumago. Ito po yung una nating naispansinin sa verse bilang tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang sabi po ng verse 1, kaya nga, sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito, ayon sa aming tinanggap na kaawaan, ay hindi kami nanghihina. Okay, meron po akong 6 na puntos ngayong umaga. No? Okay? Sana po'y matapos. So, ang kapahayagan ng lumalagong Kristiyano. Mula po sa verse number 1, doon ko po kinuha ang una nating puntos. Doon po sa salitang, kaya nga sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito. So, ibinibilang po ni Apostol Pablo na siya ay kamanggagawa sa gawain ng Panginoon. Ayun po naman na nais ko pong makita natin, kung gusto po nating lumago spiritual, ay dapat ibinibilang mo ang iyong sarili na kabahagi ka sa gawain ng Panginoon. Amen? Ako'y kabahagi ng gawain ng Panginoon. Dahil pagka ibinilang mong ikaw ay kabahagi ng gawain ng Panginoon, ay di meron kang bahagi. Amen? Pero pag hindi mo ibinibilang na ikaw'y kabahagi ng gawain, wala kang gagawin. Mauupo ka lang. Wala kang paplanuhin sa iyong buhay. Pero si Apostol Pablo sa kaniyang sarili, ang sabi niya, siya ay kabahagi ng gawain ng Panginoon. Mga kapatid, kabahagi ho ba kayo ng gawain ng Panginoon? Kino-consider po ba ninyo kayo kabahagi ng gawain ng Panginoon? Dapat po. Dahil pagka hindi po nyo inisip yan, wala kayong gagawin. Hindi kayo magpa-participate sa mga gawain. Pero, sabi po ni Apostol Pablo, ako'y mayroong ministeryong yan. Sana po mga kapatid, atin pong sinisiyasat ang ating mga sariling buhay bilang mga membro nga po ng church na ito, na wag lang nyo i-consider na ako'y membro lang ng church, kundi ako'y kabahagi ng gawain ng Panginoon. Mga kapatid, bawalang na amin Sana po lahat tayo ay mayroong ganyang bahagi. Nabanggit ko po nung isang araw, yung laywan, manakagat po yung ating isang kapatid, Sister Irene, at siya po'y naitakbo sa ospital, kami po'y pumunta roon, at inatake ng hika, nagkahika na, allergic sa kagat. Pinuntahan po namin, ba't hindi po siya ang aking ilustrasyon? Ang akin pong tinitingnan ay yung laywan. Kami ho nun ay namumuhag ng laywan sa loob ng kisame ng lulo namin naroon sa bawat kanto. Doon namin kinukuha yung mga pulot. Kaya po ako'y familiar sa lasa ng pulot ng pukyutan. Pero ito po yung nakita ko. Pagka po kayo'y lumapit sa kanilang bahay, maririnig niyong silang lahat na ugong po doon sa tabi. Bakit? Sila pong lahat ay nagpapaypay. Makikita niyo yung ugong na ganon. Dahil kung hindi po sila magpapaypay, iinit po yun, malalaglag yung kanilang pulot doon sa kanilang iniingatan. Kaya po tayo nakakakuha ng pulot doon sa ganong bahagi. Biro mo yun, doon sa ganong kaparaanan, nakikita natin ang participation nila upang maprotektahan po nila ang kanilang mga kasama at yung kanilang tahanang iniingatan. Much more! Sa atin po mga Kristiyano ay dapat gayon din. Ano nga po? Kaya po,
Sana po ang bawat isa sa atin, ibinibilang mo sa iyong sarili, ako'y kabahagi ng gawain ng Panginoon. And therefore, since na ako'y kabahagi ng gawain ng Panginoon, meron akong bahaging dapat ginagampanan. Amen po? Oho. So, dapat po'y nakikita natin yan. Kanina po ako'y pababa, ako'y naikot, tinitinan ko yung mga rooms, pati po yung dyan sa baba. Siyempre, naka-aircon tayo. Ang mahal ng ating bayad sa kuryente. Alam mo ba niyo kung magkano ang kuryente natin ngayon? Dito lang sa church. Tayo po'y nagbayad ng 56,000. Okay? Na ginagamit natin linggo lamang, maghapon at Miyerkules ng 2 hours. No? Pero doon po sa bumababa sa pintuan, pagkakabukas, hindi na isinasara. Dahil hindi nyo napapansin na ang hangin po doon ay nalabas. Pagka kayo narito sa baba, ang lakas ng tapo ng hangin dito. Kaya po ako'y naroon, sinasara ko uli. Ito na may sinasabi ko lang sa inyo para paalalahanan din po doon sa mga may edad na. No. Doon sa mga wala pa, ay wala tayong magagawa. No? So, mayroon po tayong participation. Amen po. Mga kapatid, yan po yung nakita natin dito kay Apostol Pablo. At salamat po. At ang sabi po rito, bilang siya po ay kabahagi, sabi ng verse 2, bagkos tinatanggihan namin ang mga kahiyahiyang bagay na natatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, ni nagsisigamit man na may daya ng mga salita ng Diyos, kundi nagpapahayag sa katotohanan at ipinagtatagubili ng aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Kung inyo pong ipapaliwanag, ipinakikita po rito bilang siya po ay manggagawa, kabilang sa bahagi ng Diyos, siya po ay nag-iingat. Hindi niya ginagamit ang kanyang buhay kung paano lang. Kanyang pinoprotektahan ang magandang patutuo ng kanyang buhay. Amen po? At yun po ang kay Apostol Pablo. At alam po ninyo bilang mga, kung kayo nga po ay nagsasabing, ako'y kabahagi ng iglesia, ay dapat din po nating makita ang ganong espiritu. Amen po? Amen po? Okay, pangalawa na po, baka hindi ko matapos Kayo na ho ang magdagdag kung ano pa ang gusto nyong idagdag. Sa verses 3 and 4, tingnan po natin. Sabi po ng verses 3 and 4, at kung ang aming ibanghilyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak, na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng mga hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Okay? Ano po ang sabi rito? Kung ang aming Ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa napapahamak na binulag ng sanglibutang ito ang mga pag-iisip ng hindi nagsisisampalataya upang sa kanila'y hindi sumilang ang salita ng Diyos. Pangalawa po, natin pong tinitingnan kay Apostol Pablo bilang siya ay manggagawa ng Diyos, kabahagi sa gawain ng Panginoon, at sa atin po naman bilang bahagi upang ito po'y humamon sa atin sa paglago natin sa Panginoon. Ito po yung second point. Nagtataglay ng pusong may kahabagan sa mga taong nawawala or napapahamak. Yan po yung kanyang ipinakikita. No? Bakit niya binabanggit dito? Ipinadadama niya, hindi lamang yung ako'y manggagawa nito, kundi kung ano ang kalooban ng Diyos na taglay niya. Alam po niyo mga kapatid, napakahalaga po yung ikaw ay nagtataglay ng habag. Tama? Pag wala kang habag, wala kang iintindihin. Wala kang habag Pero sa oras na daladala mo yan,
napifeel mo yan, hindi ka titigil sa iyong sarili. Sa tunay, sa banal na kasulatan, ay makikita po natin ang apostol na ito doon po sa Galatians chapter 1, 15 to verse 24, ito po yung na-preach ko na, but tingnan po ninyo, sapagkat siya po ay mayroong habag, siya po ay naligtas, sabi niya sa Galatians chapter 1, 15 to 21, ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kaniyang biyaya na ihayag ang kaniyang anak sa akin upang siya ay aking ipangaral sa gitna ng mga hintil. Pagkarakay, hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo, ni inaon ko man sa Jerusalem silang mga apostol na nauna sa akin, kundi sa Arabia ako naparoon at muling nagbalik ako sa Damasco. At nang makaraan nga ang 3 taon ay umahon ako sa Jerusalem upang dalawi si Cephas na natira akong kasama niya ng 15 araw. Ano pang mapapansin natin? After his experience in the Lord, immediately, hindi siya bumalik, sir. Hindi siya pumunta doon sa kanyang lugar. Immediately siya ay dumako sa ibang lugar. For what purpose? Siya po ay nangaral ng Ebanghelyo ng Diyos. Why? Sapagkat meron siyang kahabagan sa kanyang pusong taglay. Alam po ninyo mga kapatid, hindi ka lalago sa Panginoon pag ikaw ay walang habag sa iyong kapwa. Dahil yang habag na yan ang magtutulak sa iyo para makita mo ang iyong sarili sa dapat mong ikikilos. At yan po ang karanasan ni Apostol Pablo. Diyan pa rin sa banal na kasulatan, yun pong Good Samaritan, sa Luke chapter 10, 25 to 37, alam na po natin ang istorya ng ating Panginoon. Meron pong isang inatake ng tulisan, iniwan doon sa tabi ng daan, na akala ay talagang pinahirapan nila, ininakawan at lahat na, at dumaan po yung isang parasiyo, hindi man lang siya tinulungan. Isang leader ng simbahan, hindi siya tinulungan. Pero dumaan po yung isang sinasabing Good Samaritan. At siya po'y tinulungan, dinala siya doon sa inn at ipinagamot. At ang sabi, anuman ang magagastos mo sa taong ito, ako ang magbabayad diyan. Pero yung dalawa, since na wala silang habag, wala silang ginagawa. Mga kapatid, sa buhay din po nating Kristiyano, katulad po ni Apostol Pablo, napakahalaga pong makita natin ito sa paglago. Dahil pagka ikay walang habag, wala kang pagsisikap na gagawin. Titigil ka lang diyan. Kangay magpapasarap sa buhay at hindi mo iintindihin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya po ang pangalawa, ay nagtataglay para ka lumago sa iyong spiritual na buhay, ay dapat nagtataglay ka ng pusong may kahabagan sa mga taong nawawala o napapahamak. So, salamat po sa Panginoon. At ang atin pong Panginoon, as we already knew this text in Matthew chapter 9 verses 35 to 38, siya po'y naglibot doon sa lugar at nakita niya ang mga tao na walang pastor, at ang sabi, siya ay nagdalang habag sa kanila. At ang sabi sa mga apostol, magsipanalangin kayo na ang Diyos ay magpadala ng mga manggagawa. Nagdala siyang habag. Siya ay nangangaral. And exactly the reason why the Lord Jesus Christ came to this world is because of that habag. Amen? Mga kapatid, kaya po, tanungin natin, ating siyasatin, do I possess such kind of damdamin? Meron ba akong ganyang damdamin sa buhay ko? Ako ba ay isang Kristiyano nga lang, o ako ay isang Kristiyanong may habag sa aking buhay?
Alam po niyo, palagi kami pumupunta sa Malitam. Kahapon, naroon po uli ako. Salamat po, nasumpungan ko ang isang gwardiya. Hindi ko lang matandaan ang kanyang pinagtatrabahuhan dito. Siniran ko siya ng Word of God. And praise the Lord. Siya po'y tumanggap. At sabi niya, isang araw ako'y pupunta sa church. Inimbitahan ko siya. Okay? At alam po ninyo, kung meron po tayong habag, the same thing, mapapil din po natin yung burden na yon. At yan po ang magpapalago sa atin sa Panginoon. Amen? Okay, number 3. Number 3. Verses 5 and 6. Ang sabi ng 5 and 6, nandyan po, yan lang ating kapitulong binubuksan. Sabi po ng talata, sapagkat hindi namin ipinapangaral ang aming sarili, kundi si Kristo Jesus na Panginoon, at kami ay gaya ng inyong mga alipin dahil kay Kristo. Yamang ang Diyos ang nagsabi, magningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso, upang magbigay ng liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. So mula sa talatang yan, anong nakita po natin sa buhay ni Apostol Pablo na sinasabi po natin siya mayroong malagong pananampalataya, meron siyang grounded spiritual life. Okay? So nakita po natin dito, kung inyo pong pinasin, sa verse number 6, yamang ang Diyos ang nagsabi. Sino daw may sabi? Ang Diyos, magniningning ang inyong ilaw sa kadiliman. Sa English, and God who commanded the light to shine out of darkness. Number 3, para lumago ang iyong spiritual, ay ikaw ay nagbibigay ng malaking paggalang sa Diyos sa kaniyang dakilang utos. Nagbibigay ng malaking paggalang sa Diyos sa kaniyang dakilang utos. Ano yung utos dito? Ang sabi rito, magningning ang iyong buhay. Amen? Magningning ang iyong buhay. Ang iyong spiritual na buhay. Amen? Ay minsan, pinaniningning natin yung ating figure, yung ating damit. Ang ganda ng suot ko. Ano? Ay wala namang problema. No? Pero kung ating pinagaganda yung mga kahitsurahan natin, much more yung ating hitsurang galing sa Panginoon. Ano ang komento sa inyo bilang tao? Sino ba yung tao ngayon? Ay, kilala ko yan, mabait yan. No, talagang kapuri-puri ang buhay niyan. Sana'y ganun ang puna sa atin. Alam ko matapat yan sa Panginoon. Hindi yan Kristiyanong palaboy-laboy lamang. Amen? Mga young people, kayo ba'y nakikinig diyan? Wala nagsi-cellphone? Diyan sa taas. Diyan sa taas. Nakikinig ba kayo? Mayroong balita rito na habang nagpipreach dito, nanonood diyan ng kung ano-ano. Sana naman ay walang ganon. Okay. So, hindi tayo lalago sa Panginoon. So, ang Panginoon ay merong sabi rito, no? Yamang ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang inyong ilaw sa kadiliman, na siyang nagniningning sa aming mga puso. Yun ang sabi ni Apostol Pablo. Nagniningning ang buhay namin sa kanila.
Mga kapatid, maganda po yung makita sa atin. Amen po. Gusto ho ba nyo nagdiningding din ang inyong buhay? Oo, yun po yung maganda, yung talagang nakakatuwa yung kapatid na yan. No? Talagang all out yan sa gawain ng Panginoon. Hindi mo yan, hindi problema yan. Ikaw ang magiging problema niyan. No, mahirap yun. At yan po ang Apostol Pablo. At kung yan po ay iyong taglay, na nagbibigay ka ng malaking paggalang sa Diyos sa kanyang dakilang utos, lalago ka sa iyong spiritual na buhay. Tama? Tama ho baga? May utos ho ba ang Panginoon sa kanyang banal na kasulatan na nabasa na natin, nabasa ninyo? Mga young people, maraming utos diyan sa Bible. Okay, mayroong sinasabing huwag, mayroong gawin mo ito. Tingnan natin yun. At hayaan natin magningning ang ating buhay. No? Amen po? Okay. Kahapon, ako'y nakikinig doon sa YouTube kay Billy Graham. 3 dekada daw pong nangangaral ito. Pero, wala kayong mapapakinggang komento sa kanya na siya ay gumawa ng kaliwaswasan. Na-involve sa kung saan, lalo higit sa mga babae. Anong ginagawa niya? Bago siya pumunta, kahit sa bansa siya pumunta, bago daw pumunta doon sa hotel, mayroong pangunahing papupuntahin doon. Iyong siya sa atin yung lugar. Tingnan mo yung lugar na tutulugan ko. Kung anong mayroon doon, kung anong klase mayroon doon. At minsan nga daw, yung isang sinugo, pagdating doon, mayroong babaeng nakatihayarong kung ano. Kaya po si Billy Graham ay naging careful sa kanyang buhay. Mga kapatid, ngayon po, ang panahon po nating ito ay grabe na. No? But atin pong binabanggit ang mga bagay na ito upang sa ganon ay tayo po'y maingatan. At lalo higit ay maipakita natin ang buhay na maganda. Okay, number 4. 7 to 11. 7 to 11. Sa buhay po ni Apostol Pablo, ang sabi po natin ay meron siyang malagong buhay sa Panginoon, sa kanyang spiritual na buhay. Ngunit, taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ang dakilang kalakhan ng kapangyarihan ay maging mula sa Diyos at huwag mula sa aming sarili. Sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, gayon may hindi nanghihinagpis, nang titilihan, gayon may hindi nawawala ng pag-asa, pinag-uusig, gayon may hindi pinababayaan, inilulugmok, gayon may hindi nangasisira, laging saan may tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag naman sa aming katawan. Sapagkat kami na nabubuhay ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay naman ni Jesus ay mahayag sa aming lamang may kamatayan. Pang-apat po, sa paglagong espiritual, kinakailangan handa na makabilang sa mga tao na inuusig dahil sa paglilingkod sa Panginoong Hesukristo. Nabasa ho ba nyo sa ating talata? No? Ang sabi po ng talata dito, tungkol sa buhay ni Apostol Pablo, sa magkabi-kabila ay nagigipit kami, pinag-uusig, tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Jesus. Okay? 11, na laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus. Alam po ninyo,
ang apostol na ito'y napakalago sa Panginoon. Dahil meron po siyang ganitong kalooban. Na? Kaya po, bahagi po yan ng ating paglago sa Panginoon. Salamat sa Panginoon, hindi pa po tayo nakakaranas ng karanasan na tulad sa nangyayari sa iba, na sinusunog sila, pinapatay sila, sinisilaban ang kanilang simbahan, na mga mananampalataya. Salamat sa Diyos. At sana'y huwag mangyari dito sa ating lugar. Pero, halimbawa, dumating ang mabigat na problema ng buhay. Tatayo ka baga para sa Panginoon? At ang tatayo po lamang sa Panginoon, yan po ay indikasyon na ikaw sa iyong sarili ay nagnanais na tunay na lumago sa Panginoong Diyos. Amen po. Akin pong tinitingnan, itong balita, isang araw, Canada ba gayon? Australia. Huwag kang mangangaral ngayon ng anumang preaching tungkol sa kasalanan. Dahil pag ikaw ay nag-preach sa kasalanan, naririyan na, darating na ang pulis, huhulihin ka. No? Dito rin sa atin, meron ng ganong idea kung inyong tinitingnan ang batas po natin. Pero mga kapatid, kung dumating ang ganong sitwasyon, lahat ng mga maaaring dumating na kahirapan, ikaw ba'y tatayo para sa Panginoon? Ay wala pang ang pag-uusig, natalikod na. Ay lalo pagka mayroon. Pero sana mga kapatid, makita po natin ang apostol na ito. At kung wala pong mga mananampalatayang tunay na tumayo sa kanilang pananampalataya, ay hindi po tayo maaabot ng pananampalatayang ating tinataglay sa ngayon. So naabot po tayo ng Ebanghelyo dahil nga po ng mga Kristiyanong nagtalaga ng kanilang buhay. At wala pong tunay na lalago sa spiritual na buhay ng Kristiyano na hindi po handang harapin ang pula at pag-uusig ng mundo. Sabihin ko po sa inyo, walang tunay na lalagong Kristiyano na hindi handang humarap sa pula at pag-uusig ng mundo dahil sa pananampalataya. Mabigat po ito, pero yan po ang karanasan ng Church ng Thessalonica. 1 Thessalonians chapter 2, ito po'y nabasa na natin noong pa, 13 to 16, sila po ay pinag-uusig, sila po ay pinagpapatay ng kanila pong mga kasamahan, ng kanilang kababayan. Pero pag ikaw ay mayroong ganitong naisin, of course, kaya mo ito haharapin ay sapagkat nakikita mo ang halaga ng spiritual na bagay. Yan ang dahilan eh. Bakit ba ito haharapin ko? Bakit ba sa pulang aabutin ko rito, ako'y tatayo pa rin matibay sapagkat nakikita kong kailangan kong gawin ito. Amen? Sana po mga kapatid, ay naunawaan po natin ang ganitong bahagi ng buhay. Amen? Okay, number 5. Matatapos po naman. 12 to 15. Tingnan po natin ang sabi ng 12 to 15. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin. Tingnan po niyo ang sabi ni Apostol Pablo. Ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Ngunit yamang mayroong gayon ding espiritu ng pananampalataya, na gaya ng nasusulat, sumasampalataya ako at kaya't nagsalita ako. Kami naman ay nagsisisampalataya at kaya't kami naman ay nagsasalita. Na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoong Hesus ay siya ring bubuhay na maguli sa amin, nakalakip ni Hesus, at ihaharap kaming kasama ninyo.
sapagkat ang lahat ng mga bagay ay dahil sa inyo, upang ang biyaya na pinarami sa pamamagitan ng marami ay siyang magpasagana ng pagpapasalamat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Number 5, mula po diyan sa ating binasang talata, ikaw ay lalago sa iyong espiritual kung ikaw ay nagtataglay ng puso upang magbigay ng aliw para sa kapatid. Nagtataglay ng puso upang magbigay ng aliw para sa kapatid. Ano yung aliw? Yung comfort. Anong comfort? Ang ibig nating sabihin yung holy, yung mga bagay na makapagpapatatag ng kanyang spiritual na buhay. Hindi po yung kung ano-ano lang na bahagi. At yan po yung nakita natin dito. Kaya nga, ang kamatayan ay gumagawa sa amin, datapwat ang buhay ay sa inyo. Pinagtitiisan ko ito dahil sa inyo. Yan ang sabi ni Apostol Pablo. Okay? Gusto kong maging maayos ang buhay ninyo. Gusto kong lumago kayo sa Panginoon. Kahit na ano ang harapin ko sa buhay ko ay dahil sa inyo. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya po naman, ang inilagay po natin dito ay pusong kung ikaw ay nagtataglay upang magbigay ng aliw para sa kapatid. Kumusta po mga kapatid ang buhay natin? Na? Saan nakafocus yan? Sa iyo lang sarili o dahil sa iba? Sana po mga kapatid, nakikita nyo yung bahagi ngayon. Minsan tayo ay palaging sarili lamang ang ating tinitingnan. Pero ang mga apostol na ito at ang mga mananampalataya ng unang panahon, hindi lang ang kanilang sarili ang kanilang tinitingnan, kundi ang iba. Yung iba. At ito po'y mahalagang kamalayan para po sa atin. Kung inyo pong naalaala ang isang missionary sa Burma, sino po nakakaalala? Sino yon? Siya po ay si Adoniram Judson. Okay? Missionary sa Burma. Siya po ang nagsabi, "Give me Burma or I'll die." Isang puting missionary nagpunta sa Burma, na wala naman siyang kakilala roon, siya po ay nangaral ng salita ng Diyos. At isang araw dumating sa kanyang buhay, gusto na niyang umuwi, yung mag-asawa. At inihanda na nila yung kanilang mga gamit. Paalis na. Doon sa area ng Burma. At yung mga tao ay tinulungan silang maglagay ng kanilang mga gamit doon sa wagon para umalis. Pero ang sabi nila, na-realize, paano gagawin ko sa taong ito? No? Alam po ninyo, dahil sa kanilang habag sa awa, sabi niya, hindi namin kayang iwan ang Burma. Okay? Ibaba na uli ninyo ang inyong mga gamit, ang aming mga gamit. Hindi na po sila umalis. Doon sa lugar na yon hanggang sa sila. Yung si Adoniram Judson ay namatay. Mga minamahal, nangyari po yun sa kanilang buhay sapagkat nais po niyang maligtas yung mga tao roon. Meron siyang naising magbigay ng kaaliwan para sa iba. Na ang kaaliwang panglangit, hindi lamang pangmundo. Ito po yung matagal ko nang nabasa, hinahanap ko yung libro ko sa aking library. Meron pong nagbabasa minsan doon sa Vergara, hindi na po sinauli. Puro Heroes of Faith ang naroon, hindi ko na makita kung nasaan. No? Naalaala ko po yun. No? Give me Burma or I'll die. At ang sabi po,
natatandaan ko, napakaraming Burmese ang talagang nakakilala sa Panginoon. At ang pinakamaganda pong kaaliwan na maibibigay po natin sa tao ay hindi po ang mundo, kundi ang mga bagay ng Diyos. At ikaw ay makapag-iisip ng ganong bagay na kung ikaw ay mayroong ganyan kaimalayan sa iyong sarili, ito ang hahatak sa iyo upang ikaw ay magnais lumagong espiritual. Amen? Pero kung wala ka niyan, hindi ka lalago sa Panginoon. Dahil palagi lang sarili mo ang iyong iintindihin at iisipin. Sana po mga kapatid, ay mayroon tayong nakikitang mensahe. And then, sa huli, verses 16 to 18 na binasa na po natin. Basahin po uli natin. Kaya nga hindi kami nangihimagod. Bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Sapagkat ang aming magaang kapigatian sa isang sandali lamang ay siyang gumagawa sa amin ng lalo't lalong bigat ng kaluwalhatiang walang hanggan. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Panganim po at katapusan na sinasabi po natin, kailangan po natin sa paglagong espiritual, katulad po ni Apostol Pablo, ito po yung pang-anim at katapusan. Higit na pagpapahalaga ng kayamanan na nasa Diyos magmumula. Higit na pagpapahalaga ng kayamanan na nasa Diyos magmumula. Okay? So marahil bibigyan ka ng mundo ng kayamanan. Pero ang kay Apostol Pablo, ang kanyang kayamanang hinahangad ay yung sa Diyos magmumula. Sa Diyos manggagaling. At yan po ay isang mahalagang katotohanan. Alam po niyo mga kapatid, kung yan po ay nasa atin din, yan po iaakay sa atin, hihila sa atin, upang yung ating paglago sa Panginoon ay tunay na mangyari. Katulad ng apostol na ito, at purihin po ang Panginoong Diyos sa kanyang naging buhay. Makikita po natin dito ang kanyang napakataas na pagpapahalaga, napakalaking paggawa ng Diyos sa buhay niya, sapagkat spiritually, naging matured siya sa Panginoon, naging mayaman siya sa mga bagay ng Diyos sa kanyang buhay. Na ngayon ay hindi na niya tinitingnan ang mundo na siyang magbibigay siya sa kanya ng aliw, tuwa sa kanyang buhay, kundi ang mga bagay na ibibigay ng Panginoong Diyos. Kaya nga po, palagi nating binabanggit yung salita sa Mark 8:36, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world, but lost his own soul?" Mga kapatid, sana po sa umagang ito'y makita po natin ang atin pong pag-aaral. At nawa nga po, napaalalahanan tayo, no? Sana po hangarin natin yung ating kalagayan sa Panginoon, na hindi ka lang palagi ng ganyan. Na wala kang ginagawa sa Panginoon, kundi hinahangad mo sa sarili mo, "Lord, ano pa po ang pwede kong gawin para sa iyo? Lord, tulungan mo po ang paglago ko sa mga katotohanan mo, mga kaalaman mo. Lord, marami pa akong kapitbahay na wala pang pagkakilala sa Panginoon. Tulungan mo po ako. Lord, baguhin mo po ang buhay ko, ang isip ko, ang ugali ko, at hayaan mong ikaw ang maitaas sa buhay ko." Tayo po'y manalangin. Dakila po namin Diyos, aming Ama, salamat po ng marami sa iyo na kami po, O Diyos, ay binigyan mo ng pag-aaral mula po sa kapitulong ito ng Korinto, sa buhay po ni Apostol Pablo,
na kung saan po, Panginoon, ay aming nilimot ang mga katotohanan na susi upang kami nga po ay lumagong espiritual. Na hindi lamang po kami nagkiklaim na kami po ay ligtas, kundi nakikita sa buhay po namin at amin pong naipapaunawa na ibabahagi naman sa iba ang mga bagay na mahalaga. O Diyos, kayo po ang kumilos sa buhay po ng iyong mga anak. At tulungan mo rin po, sakaling mayroon pa po sa amin nandirito ngayon na wala pa po sa iyo, wala pang katiyakan ng kaligtasan. Lord, tulungan mo na makita po niya ang katotohanan, tangi po lamang sa iyong katubusang ginawa, ang tao po'y nagtatamo at magtatamo ng kaligtasan. O Diyos, gayon din po kayo ang kumilos sa inyong mga anak, na makita po ng bawat sa amin ang spiritual enrichment. Patunay kami po'y lumago, hindi lamang sa laman ng aming isipan, kundi sa patutuo, gawi ng aming buhay. Habang tayo po'y nakatungo, nakapikit ang ating mga mata, sa mga kaibigan, hindi ko po kayo kilala, inyo bang kilala na ang Panginoong Hesus? Meron na po ba kayong kaligtasan ng kaluluwa? Napakahalaga po, dahil tangi po lamang ang tatahan sa langit, katulad ng awitin, yun lamang ligtas. Yun lamang nagpasakop kay Kristo, yun lamang naniwala sa katubusang ginawa ng Panginoon. At salamat po, siya ang gumawa nito at siya ay nag-aanyaya sa bawat isa. Kung mayroon pa po ritong hindi pa nakakatanggap sa Panginoon, this is your time. Lord, I'm a sinner. I know you are my Savior. And this time, Lord, tinatanggap kita sa aking puso. Meron po bang ganyan? Magtataas ng kamay. Kayo po yung aking ipapanalangin. Meron po ba? Meron po ba? Amen po. Pangalawa po, sa mga kapatiran, nag-aaral po tayo ng spiritual enrichment. Meron ka bang tunay na paghahangad? Kita mo na ba ang iyong sarili? At meron ka bang ilalapit sa Diyos? Lord, salamat po sa reminder, sa paalaala na akin pong narinig ngayong umaga. Lord, help me na ako nga po ay lumago, yumaman sa mga bahaging spiritual at makita po naman sa buhay ko ang bagay na yan. Meron ka bang ganyang panalangin? Kung meron kang ganyang panalangin, this is your time to stand before God and pray for help. Lord, salamat po for reminding me about such truth that I have to embrace sa aking sarili. Meron po bang ganyan pa ang panalangin? Meron pa po bang tatayo, magpipray? Yes, Lord, tulungan mo po ako. Yes, Lord, salamat po sa paalaala. Yun po mga katotohanan na napakinggan ko. Wala pa po sa akin yun, but Lord, help me. Tulungan mo po ako. Is that your prayer? Sige po. Sa mga kabataan, sa mga ama, sa mga ina, young pillars, ang lahat ng ito'y panawagan para sa atin. Dakila po naming Diyos, purihin po kayo. Pinahayag po ang iyong banal na salita. At salamat, Panginoon, sa inyong pagpapaaninaw ng tunay na mayaman sa bahaging espiritual. Nawa nga po, O Diyos, ang mga napakinggan po naming katotohanan sa iyong salita, sa buhay ng iyong lingkod, ay maging naisin din po ng buhay namin. At hindi lang po, Panginoon, kami nakapakinig ngayon, kundi maging starting point ng aming mga sarili upang kami po'y magsikap na lumago sa iyo. Salamat aming Ama, at ito po'y dalangin po sa iyong may pagpupuri sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Salamat po, purihin po ang Panginoon.